Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Mga kapatid, ating simulan ang pagdiriwang ng banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyoin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Judea na tinanggap din ng mga hentil ang salita ng Diyos. Kaya't nang umahon si Pedro sa Jerusalem, siya'y pinuna ng mga kapatid na Hudyo. Nakituloy ka sa mga hentil at nakisalo sa kanila, sabi nila. Kaya't isinaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari buhat sa simula. Nang lungsod ako ng Jope at nananalangin na magkaroon ako ng pangitain. Mula sa langit ay inuhugos sa kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa apat na panulukan.
Pinagmasdan ko ito mabuti at nakita ko roon ang lahat ng uri ng hayop, lumakad at gumagapang sa lupa, pati maiilap at mga lumilipad sa himpapawid. At narinig ko ang isang tinig na nagsabi, "Tumindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain." Subalit sinabi ko, hindi ko po magagawa iyon, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang bagay na itinuturing na marumi o di karapat-dapat. Muli ko narinig ang tinig mula sa langit. Huwag mong ituring na marumi ang mga nilinis ng Diyos. 3 ulit na nangyari ito at pagkatapos ay binatak na pataas sa langit ang bagay na iyon. Nang sandaling ring iyon, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang 3 lalaking sinugo sa akin buhat sa Cesarea. Sinabi sa akin ng Espiritu na huwag akong mag-atubiling sumama sa kanila. Sumama rin sa akin ang 6 na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay at sinabi sa kanya, "Magpasugo ka sa Jope at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Sasabihin niya sa iyo ang tungkol sa ikaliligtas mo at ng iyong sambahayan." Nagsimula pa lamang akong magsalita, ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo, gaya ng pagkababa nito sa amin noong una. At naalala ko ang sinabi ng Panginoon, "Si Juan ay nagbibinyag sa tubig, ngunit bibinyagan ko kayo sa Espiritu Santo." Kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob na tulad ng ibinigay niya sa atin nang manalig tayo sa Panginoong Hesukristo, sino akong hahadlang sa Diyos? Nang marinig nila ito, tumigil na sila ng pagpuna at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Kung gayon, sabi nila, ang mga hintil may binigyan din ng pagkakataong magsisit, magbagong buhay upang maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paano yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo't ang liwanag, buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aki iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na awit ako sa Diyos, na aking Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyoin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya, palibhasay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako na may nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakukuha dito sa akin. Kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, lahat tayo, ang bawat isa sa atin, ay nabubuhay sa gitna ng maraming ugnayan. Ang una nating mga relasyon ay ang ating pamilya, sa ating pamilya, ang ating mga magulang at ating mga kapatid. At habang tayo lumalaki, lumalawak ang ating mundo. Nagkakaroon tayo ng mga kaibigan, kapitbahay, kaklase, guro, at mga katrabaho. May ilan sa mga relasyong ito ang lalong lumalalim. Isang matalik na kaibigan na nakakaalam ng ating kwento, isang gabay, guro o mentor na tumutulong sa atin, isang asawa na kabahagi ng ating buhay, o isang spiritual director na nakikinig sa ating buhay pananampalataya. Ngunit mga kapatid, gaano man kaganda at kahalaga o karami ang ating mga relasyon, tulad ng aking mga nabanggit, may isang ugnayan na higit sa lahat, ang ating ugnayan o ang ating relasyon sa Diyos. Sa Ebanghelyo ngayon, may sinabi si Jesus na napakalalim. Sabi niya, "Ako ang mabuting pastol. Kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala rin nila." Hindi ito mababaw na pagkakakilala. Hindi ito tulad ng simpleng pagkilala sa pangalan lamang o sa mukha lamang. Sinabi pa ni Jesus na kilala niya tayo katulad ng pagkakakilala sa Kanya ng Ama. Isang napakaganda at napakalalim ng katagang ito, no? Pagkakakilala sa Kanya ng Ama. Lubos na kilala ng Ama ang anak. Walang itinatago, walang inililihim. At sinasabi ni Jesus, ganoon din kita kakilala, ang bawat isa sa atin. Ibig sabihin, kilala ni Jesus ang lahat-lahat tungkol sa atin. Alam niya ang ating lakas, ang ating mga kahinaan. Alam niya ang ating kabutihan at alam din niya ang ating mga pagkukulang at mga kasalanan.
Alam niya ang ating pananampalataya at maging ang ating pagdududa o kakulangan ng ating pananampalataya. Alam niya ang mga ipinapakita natin sa iba at alam rin niya pati yung mga itinatago natin. At gayon pa man, mahal niya tayo, ang bawat isa sa atin. At ito ang dahilan kung bakit siya ang ating mabuting pastol. Mga kapatid, noong panahon ni Jesus, ang pastol ay hindi lang tagapamahala ng mga tupa mula sa malayo. Kasama nila itong namumuhay, kasama nila itong naglalakad, kasama niya ang bawat isa sa kanyang mga tupa. Sinasabing kaya niyang makilala ang bawat tupa, ang bawat isa, kahit na sa iba ay nagmumukha o magmumukha lamang ang mga ito, magkakamukha lamang, no? Parang pare-parehas lamang. Pero si Jesus, ganoon niya kakilala ang kanyang mga tupa. Ganoon kapersonal ang pag-ibig ni Jesus sa bawat isa sa atin. Hindi lamang bahagi ng maraming tao, hindi ka lamang isa sa marami, ikaw ay kilala, ikaw ay pinapahalagahan, ikaw ay minamahal ng personal. At pinatunayan niya ito sa kanyang sinabi, "Inaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Walang kumukuha nito sa akin, kusa ko itong ibinibigay." Hindi lang sa salita ang pag-ibig ni Jesus. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. At dito natin nakikita ang ugnayan nito sa unang pagbasa mula sa mga gawa. Ikinuwento ni Pedro kung paano ibinigay ng Espiritu Santo ang kanyang sarili maging sa mga hentil, ang mga dating itinuturing na hindi kabilang. At nagulat ang mga unang Kristiyano dahil unti-unti nilang naunawaan, mas malawak ang pag-ibig ng Diyos kaysa sa inaakala nila. Mga kapatid, ang mabuting pastol ay hindi lamang nagtitipon ng iisang grupo. Tinatawag niya ang lahat ng kanyang mga tupa. Walang naiiwan, walang isinasantabi. At mahalaga ito para sa ating lahat, no? Lalo na sa yung mga kababayan nating nakikinig mula sa iba't ibang lugar, iba't ibang panig ng mundo. Marahil malayo sa pamilya, nagtatrabaho, nagsasakripisyo para sa mga mahal sa buhay. Kapatid, kilala ka ng mabuting pastol kung nasaan ka man. Kung ikaw ay narito o nakikinig mula sa ibang bansa, sa ibang lugar, o tahimik na may dinadalang bigat sa iyong puso, tandaan mo, kilala ka ni Jesus. At hindi ka niya nakakalimutan. Maaring para sa ilan, nakakatakot ang ganitong katotohanan, ang lubos na makilala, lalo na kung alam nating nakikita ng Diyos ang ating mga kasalanan, pati na rin ang ating mga pagkukulang. Ngunit narito ang mabuting balita. Hindi tayo tinitingnan ni Jesus ng may paghuhusga. Tinitingnan niya tayo ng may awa at lubos na pagmamahal. Marahil naalala nyo yung isang kilalang larawan ng mabuting pastol, no? Siguro kung nai-imagine ninyo, si Jesus bilang mabuting pastol, may pasan na tupa, yun yung isang sikat na larawan ng mabuting pastol. O kaya naman yung yakap, yung isang tupa sa kanyang dibdib. Siguro ngayon, kung na-imagine nyo yun, ilagay nyo rin sa iyong imahinasyon na ikaw, sarili mo yung larawan, sarili mo yung nandoon sa bisig ni Jesus. Isipin mo na ikaw yung tupang yon. Hindi perpekto, maaring sugatan, maaring pagod, mahina, ngunit ligtas, nakapahinga sa bisig ng mabuting pastol, sa bisig ni Jesus. Ano kaya yung iyong mararamdaman? Ano ka rin kaya ang nais mong sabihin sa mabuting pastol? Hindi mo kailangang ipaliwanag sa kanya ang lahat. Hindi mo kailangang magpanggap dahil kilala ka na niya. At gayunpaman, lalo ka pa niyang nilalapit sa kanyang mga bisig.
Mga kapatid, ito ang puso ng ating pananampalataya. Kilala tayo, minamahal tayo, hinahanap tayo. At tayo ay kabilang sa isang pastol na handang ibigay ang lahat para sa atin. Kaya ngayon buksan natin ang ating puso at tanggapin ang kanyang pag-ibig. Nawa ito ang panalangin na nais kong imungkahi o ialay para sa ating lahat. Jesus, ikaw ang aking mabuting pastol. Salamat dahil kilala mo ako, minamahal mo ako, at iniaalay mo ang iyong buhay para sa akin. Amen. Ang Panginoon ang mabuting pastol na nakakikilala sa mga kabilang sa kanyang kawan sa kani-kanilang pangalan. Ialay natin ang ating mga panalangin sa Diyos na taglay ang pagtitiwala sa kanyang pag-ibig sa atin. Sa bawat panalangin, ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, ang pastol na hinirang ng Diyos, naway gabayan tayo sa matuwid na daan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mananampalatayang Kristiyano, naway maging iisang kawan na nasa pangangalaga ng iisang pastol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan, naway magkaroon ng buhay at lubos na magkaroon ito sa pamamagitan ng katapatan sa mabuting pastol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway magtiwala kay Jesus, ang mabuting pastol na dumating upang iligtas ang mga nawawalang tupa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makapasok sa pintuan ng kulungan ng mga tupa at magdiwang kasama ng pastol at bantay ng kanilang mga kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang galingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang lubos sa kabutihan, ginagabayan mo kami sa matuwid na daan. Ang iyong anak ay laging nasa aming tabi upang kami ay patnubayan. Bigyan mo kami ng kapanatagan sa pagtugon mo sa aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kinalingan ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayanang banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkakabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sa lini at inihain. Hanggang sa siya'y dumating.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tagubilin ang mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Dito sa lupa, para lang sa langit.
Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na magpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa lahat ng mga may karamdaman. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang dakilang manggagamot at tagapagpagaling. Sa oras na ito, itinataas namin sa iyo ang lahat ng mga may sakit, pisikal man, emosyonal o espiritual. Hipuin mo po sila ng iyong mapaghimalang kamay at pagalingin ayon sa iyong banal na kalooban. Sa iyong mapagmahal na kamay, itinataas namin ang lahat ng may sakit, ang mga dumaranas ng kanser at matinding karamdaman, sakit sa puso at mataas na presyon, diabetes at iba pang sakit sa dugo, sakit sa bato at atay, arthritis, rayuma at pananakit ng katawan, karamdaman sa baga tulad ng hika at pneumonia, trangkaso, lagnat at iba pang impeksyon, mental health conditions tulad ng depression at anxiety, COVID-19 at iba pang viral diseases, sakit sa mata, tainga at balat, paralisado at may kapansanan. Hipuin mo po sila, O Diyos, at pagalingin ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo sila ng lakas ng loob, pag-asa at kapayapaan sa kanilang laban. Gamitin mo ang mga doktor, at iba pang paraan bilang daluyan ng iyong kagalingan, gayon din ang lahat ng nagpapagal upang sila'y gumaling. Bigyan mo po sila ng lakas upang kayanin ang anumang sakit na kanilang pinagdadaanan. Ipagkaloob mo sa kanila ang kaginhawaan sa kabila ng kanilang paghihirap.
Pagpalain mo rin ang kanilang mga pamilya at mahal sa buhay na nag-aalaga sa kanila. Naway huwag silang mawala ng pag-asa, kundi patuloy na magtiwala sa iyong pagmamahal at habag. Sa lahat ng mga may mabigat na dinadala, ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa, kasama kanila sa bawat sandali ng kanilang laban. Tulungan mo rin kaming maging instrumento ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagbigay ng pag-aalaga at suporta sa aming mga kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyoin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang misa, taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamayan at sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inubalbagi ka namin.